Sir Neb at mga kapasta, magandang hapon po. Ako nga pala si Chibi at may karanasan akong ibabahagi sa inyong lahat. Pamilyar ba kayo doon sa pelikula ni Ate V na The Healing? Yung mga nagpagamot sa isang albularyo tapos isa-isa silang nangamatay. Ang sign na mamamatay na ang isang tao roon ay kapag may nagpakita na doppelganger na gumagalaw-galaw ang mga mata. Ang kwentong ibabahagi ko ay parang ganoon ang pangyayari. Pero isang tao lang naman ang involved at hindi siya namatay. Yun nga lang ay naputulan naman ng kanang paa. At ang taong yon, Sir Neb, ay walang iba kundi ako. Nagtatrabaho ako sa post office ng bayan namin at araw-araw akong pumupunta sa trabaho sakay ng motor. Maingat naman akong nagmamaneho dahil medyo malawak ang kalsada at puro mga truck ang kasabayan ko sa pagbabiyahe. Nagsusuot naman ako ng helmet at sumusunod sa batas trapiko. Ang kaso ay inabot din ng malas isang umaga na papasok pa lang ako. Malabo sa alaala ko ang nangyari. Basta ang alam ko ay may bumulagang muka sa harapan ko at sa gulat ay napapreno ako. Sumirko ako noon at nagslide. Basta ang sumunod na lang na naaalala ko ay manhid na manhid ang kanan kong hita. Tapos nakadapa na ako sa may entrada ng jeep at nagsisigawan na yung mga tao. Nang araw na yon, naputol ang kanan kong binti mula sa itaas ng tuhod. Hindi ko talaga maalala ang buong pangyayari pero hindi mawala sa isip ko ang muka na biglang lumitaw sa harapan ko. Sabi ng mga medic ay paulit-ulit ko raw tinatanong kung ano ang nangyari doon sa tao. Pinipilit ko raw na may nabunggo akong tao kaya ako nagpreno. Pero wala namang iba na nadamay sa aksidente. Mag-isa lang daw ako at imposibleng may tumawid dahil bawal na bawal yon. At kung sakali man ay makikita sa CCTV ng mga poste. Nagtataka naman talaga ako kung bakit may lumitaw na muka sa harapan ko. At ang malala ay hindi ko malaman kung babae ba yon o lalaki. Basta may mata, ilong at bibig. Nung pwede na akong makausap sa ospital ay nabanggit ng misis ko na inakala raw niya na bumalik ako sa bahay nang maaksidente ako. Nakita raw kasi niya ako na nakahiga lang sa kama namin habang nag-aayos siya ng mga labahin. Tanong daw siya ng tanong kung bakit ako umuwi. Pero ungol lang daw ako ng ungol at nagsisipa pa ng kumot. Bumangon daw ako at lumabas. Paikot-ikot daw ako sa taniman namin ng gulay. Bumili pa raw siya ng spaghetti at inalok ako na kumain. Pero hindi ko siya pinapansin. Nainis na nga raw siya sa akin dahil hindi ako nagsasalita. Kaya naglaban na lang siya sa likod. Nagulat na lang daw siya nang may tumawag sa kanya at sabihing naaksidente ako. Para daw siyang aatakihin sa puso dahil naisip niyang multo ko yung umuwi sa bahay kaya hindi ito nagsasalita. Sabi ng nanay ko ay alalahanin daw ni Mrs. ang damit na suot noong nakita niyang gumaya sa akin. Dinescribe naman niya kung ano ang suot noon at sinabi ni nanay na ibaon daw ang damit ko na ganoon dahil masamang pangitain daw yon. Hindi sinabi ni nanay kung ano ang kahulugan nun. Basta masama raw. Wala namang mawawala kung susundin namin. Kaya ginawa na lang din. Sabi naman ng iba naming kakilala na posibleng kaluluwa ko nga ang umuwi na yon sa bahay. Baka raw kaya wala akong gaanong maalala sa aksidente ay dahil humiwalay sa katawan ko ang kaluluwa ko. Nakakatakot lang, Sir Neb, pero mabuti at yun lang ang nangyari sa akin. Malungkot na naputulan ako ng binti. Pero at least buhay pa rin ako. Nakasama ko pa rin ang pamilya ko at nakakapagtrabaho.
I-share ko lang po ang nangyari sa akin noong nag-aaral pa ako sa isang university sa Maynila. Tubong Mindoro po ako, pero nang mag-college ay sa Maynila na ako nag-enroll. Ilang buwan pa lang akong naninirahan dyan ay may mga naging kaibigan na ako na nagsasabing nakikita nila ako sa kung saan saang lugar na hindi ko naman pinupuntahan. Kagaya halimbawa ng isang kaklase sa isang subject na binati raw ako dahil nakita ako sa mall na ginagalaan niya. Nagkating class siya nun sa subject namin at nang makita niya ako ay natawa raw siya dahil nagkating din pala ako. Tinawag raw niya ako at sinundan. Lumingon pa raw ako sa kanya at kumaway habang nakasakay sa escalator. Pero pagdating daw sa dulo ng escalator ay nawala ako bigla. Hindi ako nagkakating classes, Sir Neb, dahil takot akong bumagsak. Ayokong masayang ang pagpapaaral sa akin ng mga magulang ko. Kaya naman kahit masama ang pakiramdam ko ay pumapasok pa rin ako. Kaya imposibleng ako yung nakita niya sa mall. Sabi naman ng kaklase kong yon ay baka raw kamukha ko lang dahil medyo common ang mukha ko. Ang isa pang pangyayari na may nagsabing nakita ako sa ibang lugar ay noong PE class namin. May mga babaeng nagreklamo sa dean dahil namboboso raw ako sa banyo nila. Pinahanap talaga ako ng dean. Pagkatapos ay nakita nga ako sa gym na uma-attend ng PE namin. Pagkatapos ng PE ay pinapunta ako sa dean's office dahil nga sa reklamo noong mga babae. Kilala nila ako dahil pare-pareho kami ng course pero magkakaiba lang ng section. Mangiyak-ngiyak na ako noon, Sir Neb, dahil wala naman talaga akong alam sa binibintang nila. Pero sigurado raw sila na ako yung nakita nilang tumitingkayad para makasilip sa mga cubicle ng banyo. Tawa pa raw ako ng tawa noong tumatakbo palabas. Tanggi ako ng tanggi at ginamit ko na ang pangalan ng PE prof namin para maging testigo na noong oras na sinasabi nilang nangyari ang pamboboso ay naroon ako sa gym. Tumestigo naman si Sir at iba ko pang kaklase. Hindi nga raw ako umaalis ng gym at ilang ulit pang nasigawan ng professor namin dahil napakalamya ko raw. Natapos din yung pambibintang sa akin at inisip na lang noong mga babae na baka may kamukha ako sa university since napakalawak naman noon. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat, Sir Neb. Nagkaroon ako ng girlfriend noong second semester ng first year. Bigla siyang tumawag sa akin sa kalagitnaan ng isang theater production kung saan isa ako sa mga staff sa backstage. Tinatanong niya kung nasaan ako dahil nakita raw niya akong pumasok sa isang hotel na malapit sa dorm nila. Kinailangan ko pang mag-send ng video sa kanya habang nagtatrabaho ako sa school para lang maniwala siya. Doon ko na napagtagni-tagni na may doppelganger ako. At ang masaklap pa ay gumagawa ng kalokohan ng manggagaya na yon at kinakapahamak ko. Ilang beses pang may nakakita sa doppelganger ko na may mga kapilyuhan, pero mabuti na lang at lagi akong may mga testigo na hindi ako ang gumagawa ng mga kawalangyaan. Nawala lang yon noong maging aktibo ako sa church na ina-attendan ng girlfriend ko. Pinagdasal ako ng pastor at ilang miyembro na kung anuman daw ang elemento na gustong sumira ng buhay ko ay mawala na. Magmula noon ay tuluyan na ngang nawala ang doppelganger ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon noon nang tumapak ako sa Maynila. Gayong noong nasa Mindoro naman ako ay walang ganon. Mabuti na lang talaga at lagi akong nakakalsot sa mga kalokohang ginagawa nung nanggagaya sa akin. Hindi ko ma-imagine, Sir Neb, kung saan ako pupulutin kung sakaling nagpatuloy yon sa mga kawalangyaan at wala akong testigo na hindi ako ang gumagawa noon. Baka hindi ako nakatapos ng pag-aaral dahil na-kick out o nagulpe ng dahil sa maling bintang.